Ito yung ginawa kong video discussion sa parabola. Okay? So, when you say parabola, again, it is a set of points which is equidistant sa fixed point called focus and doon sa directrix. So, later, I will be showing you parts of parabola. So, ito. Okay. So, ito yung vertex. Ito. Yung vertex. Okay. Then, ito yung si focus. Yung point na yan. Yan yung focus yan. Then, ito yung endpoint ng latus rectum. These are endpoints. Then, itong guhit na yan. 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 Yan yung latus rectum. Length segment siya. Yung kanyang endpoint andito. Yan yun. Okay. And then, ito yung line of symmetry, axis of symmetry, or line of symmetry. And this is the directrix. Okay? So, itong point na to, equal distance dito, saka dito sa focus. Yan. Kumawa ito naman, ito. Equal distance dito sa directrix, at saka dito sa focus. So, yun. So, sa parabola, meron tayong 4 openings. It is upward, then downward, to the right, or opens to the left. Now, opens upward siya kung ito, yun o. Kung yung part na yan, kung naka-vertex type form ha, ay positive. And then, downward, kung ito ay negative. Or in other words, kung ang aim is positive, upward siya. Kung ang aim is negative, downward. Okay? Now, para malaman kung opens upward or downward, basta yung square ay pag ang may square yung x, that is upward or downward. And then, pag ang may square yung y, it is opens to the right or opens to the left. Again, to the left siya, to the right siya kung ang aim is positive. Then, kung ang aim is negative, that is to the left. Yan. Ang vertex niya is located at HK. So again, this is equation of parabola and vertex form. And then, ito naman yung tinatawag natin general form. So, x squared. Pasin nyo kung pag ito equation ha, ang mayroon na x squared. So, pag ang may squared yung x, therefore it could be opens upward or downward. Depende sa maging value ng a. So, yun. And then, so, kung ang may square naman is yung y, so that is opens to the left or opens to the right. Since parabola is, parabola is a graph of quadratic function. Kung sa function. Okay? So, tayo naman ay, we are not discussing function. I would like to show you that parabola is a graph of quadratic function. So, yan. Opens to the right, and then, ito naman sa opens to the left. Ayan. Now, itong again, so depende kung opens upward or downward ang maging equation natin. Yun ha? Depende. Ngayon, but then we are focusing only on opens upward or downward. Huwag muna tayo dun sa to the left, to the right kasi wala tayo dun further discussion. Okay, so yan yun. So the vertex, kapag ito yung equation vertex is at HK. So, ngayon, kung ang vertex mo nasa origin, ito yung equation niya. Ito. Nasa origin. So, x squared equals 4ay. Kasi kung titignan mo dito, kung babalikan mo ito, yung h may 0, k may 0, so, lalabas na lang na x squared is equals to negative 4y. Ayun na, babalikan natin dito. So, opens upward, opens downward, kasi negative ito. Then, ito to the right, kasi positive, at ang may square is yung y. To the left kasi negative dito yung A. Okay? So now, yun. So, yun lang yung maging graph nyo ha. Yun lang yung maging graph. So, what are needed to graph the parabola? We need vertex. Okay? So, ang vertex are point siya, coordinates. HK o 0, 0, 2, negative, and among others. Or the like. Basta point siya. Yun yung vertex. Now, focus. Focus is also a coordinate or a point.
Yun ha, ito yung part na kung saan yung set of point is equidistant sa focus at saka sa directrix. So again, the coordinate or point, the same. Pwede rin siyang 0, 0, 2, 3, depende. And then directrix is an equation of the line, so x equals 5. Okay. Now, ang equation ng directrix may depende kung saan ang opening. Kung to the opens upward or downward, ang equation dapat niya ay y equals. Okay? Kung opens to the left, to the right, dapat ay x equals. So, depende. Depende sa opening. Okay? Kasi ang directrix, again, is related sa focus. They have a relationship. Okay? Next natin kailangan is length of latus rectum. Kailangan natin yung length of latus rectum kasi nga para makuha natin yung endpoints of the latus rectum. Ayun. Later malalaman natin, ha? Latus rectum or LR. Itong or LR. And the last one is equation of the line of symmetry. So, ang line of symmetry, again, depende kung anong opening. Kung open mo upward or downward, yung h siya, x equals h. Kung ang opening mo ay to the left or the right, y equals k siya. Okay? Or sometimes, depende. Kung h mo is 5, x equals 5. Kung ang k mo is 7, y equals 7. So, depende kung saan yung opening. So, kaya it's very important to identify the opening. Kaya nakalagay dito, it's very important to identify the opening. It will determine the location of all parts of the parabola. Makikita niyo naman kung may mali sa sagot niyo eh. Okay? Yung endpoints dapat dadaan siya sa focus. So, pag hindi siya dumaan doon, may mali na. Okay? Yung equation ng line ng symmetry, dadaan siya sa vertex at saka sa focus. Pag hindi siya dumaan sa dalawa na yon, may mali sa iyong ginagawa. Okay? Ngayon naman, ang directrix, dapat ang distance ng directrix sa vertex ay equal ng distance ng focus sa vertex. Again, ang distance ng directrix sa vertex ay equal sa distance ng focus sa vertex. Equal sila. Okay? So, makita mo na. Baka yung focus ay 10 units from the vertex. Si directrix, 7 units from the vertex. So, may mali. Okay? So, yun. Kailangan mo ng 6 para makuha mo ang para mag-graph natin yung dapat na i-graph. Okay? Now, at yung latus rectum pala, sorry, hindi ko na naman sabihin, kailangan natin to, di ba, nabanggit ko kanina na para makuha yung endpoints ng latus rectum. And at the same time, para makuha mo yung A. Kasi yung A, kakailanganin mo naman, again, para sa focus. Para sa directrix. Ayan, kakailangan mo siya doon. And para sa endpoints din at the same time. Okay? Now, let us now have an example. And then, ipakita ko na sa inyong graph. So, yun. See, for example, we have to graph this equation. I-graph natin ito equation na to. Now, the vertex is located. So, definitely, wala sa origin. Okay? So, 4, ito yun, no? Negative 4 siya, gawin mo positive. And then, dito, positive 1, gawin mong negative 1. Okay? Okay na sa vertex. Okay na tayo sa vertex. Now, focus. Ay, ang formula ng focus ay h, k plus a. Tingnan nyo ha, kung ano yung h, yun pa rin ang sa focus. Problema, kaya lang, iyan mo sa K yung A. Kaya we need to find A. Ito yung A natin. 4A. Saan ang galing yung 4A? Ito yun. 4A equals 8. Kasi ang length ng latus rectum is 4A. Nasaan ba yung length of latus rectum? So wala. Hindi ko na ilagay. So ang length ng latus rectum is 4A. Okay? The length of latus rectum is 4A. Yan. Saan ang galing to? Ito. Saan ang galing yung equation? Bakit natin sabi? Kasi previously, may pinakita ko sa inyo dito. Ayan. Okay? Yun yung 4A. So now let us go back with to find A. To find A, so 4A equals 8. And by manipulating 8, A is equal to. So it is opens upward. Bakit? Ang A mo is positive. Ano yun? Pero dito kita mo na agad. Oh. Positive yung 8. Dito yung 4A. So opens upward siya.
Now, dahil opens upward siya, ibig sabihin, ganito tayo ha, dapat pwede nyo muna i-graph agad. So, ito yung opens upward. So, yung focus mo, mag-a-add ka, i-add mo lang dito, sa vertex, sa kaya-add, then, yung directrix, ima-minus. Kasi dapat yung directrix, pag opens upward, nasa ilalim ng vertex. Pag opens downward naman, yung directrix mo, yung equation niya sa taas, nandito siya sa ibabaw ibabaw ng vertex. Okay? Kaya important yun to identify the opening. Now, let us proceed. So, okay na, nakuha natin yung A equals 2. So, ang focus equation is H, K plus A. So, ang H mo is 4. To find yung coordinates, negative 1, yung K, plus 2, kaya 1. Ayun. So, ito yung focus natin. Ayan. So, ito yung ating focus. Meron tayong vertex. Meron na tayong focus. Okay, next. Directrix. Directrix naman. Si directrix, dahil opens upward siya, kaya nga si focus K plus A, si directrix naman na Y equals K minus A. Ayan, ha? K minus A. Again, si directrix ay equal ang distance, yung distance ni focus, at yung directrix sa vertex ay parehas. Pag hindi parehas, may mali. Okay? Now, to find the equation directrix, Y equals, ang K is negative 1, minus A, ang A is 2, kaya negative 1 minus 2, so negative 3. Okay? So, ang ating directrix is, the equation is Y equals negative 3. Now, so, ang vertex natin is located at 4, negative 1. Tingnan nyo mabuti, ha? Tingnan nyo mabuti. Okay. Kung ano yung sasabi. Ito yung vertex. So, napansin mo, ito yung vertex. So, dapat si focus at si directrix ay the same on distance. Okay? Para masabi natin, ganito yun, no? Ito si vertex. Ang distance ni vertex kay focus ay, so, 1, 0, negative 1. So, 2. 2 units. Di ba? Maglalakad ka. Kung maglalakad ka, ano yan? Pag ganyan. Okay? Nandito si bawa ay isang 1 unit. So, nandito halimbawa sa negative 1. Okay, ito. Yan. Ay. Ayan. So, negative 1, maghahakbang. Para ka makarating kay 1, maghahakbang ka ng dalawa. Negative 1, 0, 1. So, 2. The same manner naman sa directrix, so negative 1 siya natin, para marating mo sa negative 3, negative 1, negative, diba? Negative 1, going to negative 2, going to negative 3, so 2 units yan ka na, so equal. So tama tayo sa directrix. So okay na tayo, may directrix na. Next is length of latus rectum or LR. Ang LR equals 4A. Ay ang ating 4A is 8, so meaning to say 8 units yung length of latus rectum. Okay, or 8U. So, yan, 8 units or 8U. Okay? Now, so ngayon, bakit natin kailangan ang length ni latus rectum? Kasi tandaan natin sa graph, endpoints. Kailangan natin yung endpoints ni latus rectum. So, para makuha mo siya, ay diba si focus, balikan natin yung graph dito. Si focus kasi ito, ay equal, midpoint siya. So, ibig sabihin, para makuha mo yung leg ni, nito part na ito, i-divide mo kay ito. Si latus rectum by 2. Kung ang latus rectum natin or leg is 8, divided by 2, so take 4 ito. Take 4. Ngayon, para makuha mo na yung distance nito, distance ng endpoint from the focus. Okay? So, yun yun. Let us proceed para mabilis tayo. So, 8 units. So, ang endpoint natin is, ito yung coordinates. Nakita nyo? Ito yung coordinates. H equals H plus LR2. So, ang H natin is 4. Inedit po kayo. H is 4. LR is 8. K is negative 1. And then, A is 2. Diba, ang vertex natin is, kanina, located at 4, negative 1. Ayan, ha? Okay, so H. So, to find the endpoint, so H is 4, ang latus rectum is 8, ito, divided by 2.
Okay, divided by 2. Ayan. Then, so, 8 divided by 2 is 4 plus 4, 8. So, may 8 na tayo dito. Dito naman, comma. Negative 1 plus 2. O, dalawa yung sign. So, we will be performing subtraction. 2 minus 1 is 1. O, yun. Positive. Okay. Meron tayong one endpoint. Another endpoint. Ito yung formula. Saan ba yung formula? Ito naman, h minus. Kung dito nag-plus, dito naman magma-minus. Nakita niyo yan? Yun, no? Yun lang pagkakaiba nila. Yun lang pagkakaiba. Minus mo lang. So, ito, 8 divided by 2 is 4. 4 minus 4 is 0. O 1. So, 1 pa rin. So, napansin nyo ito, parehas lang sila. Dapat parehas yan. Kung opens, upward, siyempre, depende yan kung ano opening. Okay? So, meron tayong dalawang endpoints. Okay na. May dalawang endpoints na tayo. Okay? Meron tayo, ha? May dalawang endpoints na. Ilisin ko to. Ayan. So, again, may dalawa na tayong endpoints. So, okay na. Hindi pa pala, sorry. Mayroon pa isa. Line of symmetry. Ayan. Line of symmetry. So, ang line of symmetry natin, ang equation, open upward ito, ha? X equals H, kahit opens downward. Pareho lang din yun. Okay? Line of symmetry, kahit saan siya. So, X equals 4. Ayun. Ngayon, ang naiba lamang ay yung directrix. Yung directrix kasi, depende. Yung directrix, ang equation niya, tandaan na, ganito lang yon. Ano kaugnayan ni directrix kay focus? Kung opens upward, ito yon. Nagpa-plus ka. Kasi, yung focus mo nasa itaas ng vertex. Okay? And, kung directrix naman, siya nasa baba ng vertex. Kung opens upward. Ngayon, kung opens downward siya, syempre, baliktad siya. Ang focus mo ngayon ma-minus, and then, ang directrix mo ngayon magpa-plus. Kung opens downward. Makikita nyo naman yun eh. Kaya ma-visualize mo. O, diba? Halimbawa, ito opening. O, yan. Ma-visualize mo. Halimbawa, so, nandito si directrix. Pag opens downward, andito. Yan si directrix. Kasi si directrix dapat, hindi siya babangga kay parabola. Pag bumangga ito si directrix na ito, hindi siya directrix. Okay? Hindi siya directrix. Kasi siya yung labas na endpoint. Siya yung latus rectum. Okay? Yun. Yung segment na latus rectum. Yun, ito, latus rectum yan. Pag ganyan nangyari, against si directrix, hindi siya tatama or it will never cross the graph of the parabola. Okay? So, yun. Ito, i-graph na. So, paano ko siya gagraph? Lang. Paano ko siya gagraph? Okay. So, tingnan natin dito. Ayan. So, i-rewrite ko lang. Ano ba yung vertex? Okay, so vertex natin is 4, negative 1. So, vertex 4, negative 1. So, ito. Sorry, mali pala ito. Ayan. Nasaan ang ballpen? Ayan. Ito yung vertex. Then, focus. Si focus ko, since alam ko na opens upward siya, nasa taas siya. Ayan, nasa taas siya ng vertex. So, 4,1. Ito. Ayan, 4,1. Then, so 4. Dito. So, ito si vertex. Then, ito si focus. 1. Ito si focus. Ayan. Ito na si focus. Okay? Next. Directrix. So, alam ko na si directrix ay nasa ibaba ng vertex kasi ito ay opens downward. So, siya ay 4. Y equals negative 3. Y equals negative 3. So, nasan dito ang negative 3? Y equals ito yun, no? Ito. Ito yung line siya, line. Pwede siyang gawing broken. Actually, pag ginap mo siya, imaginary yan. Pero pinapakita lang natin, okay? Yan si directrix. Equation niya is y equals negative 3. Ayan, ha? Okay, so equal distance yan. Tama, magkakabangan dito. From vertex, 1, 2. 2 units. From vertex to directrix, 1, 2. 2 units. So, pag hindi sila equal, may mali ka. Okay? Ang pangkulang, endpoint. So, yan, nasa yung endpoint dito.
Yan, endpoint. Okay, so endpoint. Asan nakuha natin endpoints? Ayun, dalawa. Ito yung endpoint natin. One endpoint, then another endpoint. So, 8,1. So, nasan? So, dahil open support siya, dapat magkatapatan sila. So, 8,1. So, ito. Yan. Magkapantay sila. Nili-focus. And then, yung isa ay 0,1. Okay? 0,1. So, ito. Yan, no? X ay 0. Yan. And then, itong length na to, kasi ang length of latus rectum natin dito, pinakita kanina, solve natin is, nasan ba siya? 8. 8 yung latus rectum. Yan, na. 8. So, 8 units. So, alin dito yung 8 units? Ang 8 units dito ay ito. Mula dito, going here is 8 units. Bilangin natin, ha? Nagkataon sakto to, kaya mabilis bilangin. Kakabang ka doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tama, 8 units. Ulitin ko ha, hindi nakapture ng video. Ito yung endpoint ng latus rectum. Endpoint. Kasi si latus rectum is a segment whose endpoints lies on the parabola. And it will pass through the focus. Ito yung focus. So, hakbang tayo. 8 units siya, di ba? So, mula from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O yan, 8. Sabi natin, ang per unit dito ay 8 centimeters. So, 8 centimeters ang distance. Kung kilometers, 8 kilometers ang distance. Okay? Ayun. And then, kulang na lang ng line of symmetry. Ang line of symmetry natin is, or axis of symmetry is x equals 4. Kasi actually axis, kasi dadaan siya sa vertex. Ito yun, no? X equals 4. Ito yun. Ito yun, no? Yan. Hindi lang tayo makita kasi syempre yan yung ano. Okay, so yan. So tanda mo, dadaan siya dito sa focus, sa vertex. Okay, pag hindi yan dumaan sa focus o sa vertex or isa lang dinaan na, may muli sa graph mo. So yan, ngayon okay na tayo. Meron tayong vertex, may focus, endpoints ng latus rectum, and then meron tayong may directrix dito. Then, mayroong axis of symmetry. Itong sa axis of symmetry, pag i-fill mo yung parabola, saktong-sakto. Kasi kukunin ko na ito dito. Pwede yung ganyan. Okay, kukunin ko na, ha? And, hindi ako magaling mag-ano. Ayan. Ano na. Hindi na maganda. Anyway. Yan. Okay. Ano tayo? Ang equation nito ay, x. So, ito ay x minus 4 squared equals to 8 times y plus 1. Ayan. Okay na. Diba? 10 points ka na dyan pag nagawa mo yan. Okay na? Sige, okay na tayo doon. Ngayon, kung gusto nyo makita yung magandang graph, ito siya. Gawa tayo na ayan. So, okay lang equation. Paano ba to? Equation natin ito. Ito yung equation na. Diba? X minus, tama ba? X minus 4 exponent 2 and then equals ano nakalagay ito 8 open parenthesis y plus 1. Ayan, look at the graph. Yan yung graph. Okay, yan yung graph. Ayan. Yan yung graph, oh. Ano nangyari dito? Ayan. So, yan yung graph. Ito yung vertex, oh. Ayan yung vertex. So, makita, ito yung vertex. Yun, oh. Ito yung latus rectum, 8,1. Ito yung latus rectum. At ito pa,
0, 1. Yan. Yan yung latus rectum. O, di ba, nung graph, hindi na nakikita yung directrix. At hindi na nakikita yung line axis of symmetry. Ito yung focus, oh. Yan, oh, yun yung focus. Magkakapatay sila. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung equation natin ng equation ng ating axis of symmetry is x equals 4. X equals 4, di ba? Ayan, ito. Ito siya. Okay. Ay, delete ko lang siya. Delete ko lang. Succession. Gawin ko na para makita natin. Yan. Gawin kong broken. Then, ang color, gawin kong medyo blue. Ayan. Siya yun. Diba? Pinakita ko lang. Pero imaginary siya. Yan yung equation ng axis of symmetry. Diba? Yan, no? Then, yung directrix. Ang directrix natin is, ano nga ba yung directrix natin? Equation directrix. Equation ng directrix. Y equals negative 3. Okay, so y equals negative 3. So again, y, so dito niya na yan. Dito nyo na, para makita nyo. Y equals negative 3. Yan, nakita nyo? Ito, hindi nyo lang, ayan o, ayan. So, ayan na natin. Para makita nyo, i-edit natin. Color, ganito yung medyo. Yan o, nakita nyo? Yan o. Nakita nyo. Yan yung equation ng ito. Orange ba yan? Ito. Diba? Directrix yan. Then ito yung axis of symmetry. Sabi ko kanina, dapat si directrix at si focus, same ang distance kay vertex. Tingnan natin. Ito si vertex. Diba? Ito si vertex. Dapat, para makapunta kay focus, so, 1, 2 units. From vertex naman to directrix, 1 and 2. Ito si directrix, yan yung linya na yan. So, ibig sabihin, equal distance. So, tama ang graph natin. Kaya, yan. Yan ang graph ng ating problem kanina. Okay? Now, what if? Ito yung problem. What if hindi siya naka-vertex form? Ayan, hindi siya naka-vertex form. So, ibig sabihin, naka-general equation siya. The same lang din sa circle. Okay? So, ito na. Iniba ko na yung para hindi siya nakakalito. Consistent tayo dun sa circle. So, visual lang na yung equation ay ganyan form. Equal 0. Or sometimes they call it general form. So, dx, ey, and f. Alam mo na ito ay opens upward or downward kasi ang may square yung x. Okay? Yun yung may square. Now, the same lang din. Hindi ko napapata yung derivation. So, ang vertex mo is negative d over 2. A, you need to find A, which is E, negative E divided by 4, and K equals F minus A square all over 4A. Sa mga galing si D, E, and F, ito yun. Yan. Ito. And ito. Okay? So now, in our case, ito yung problem. So, wala tayong problema. Naka-equal to 0 na siya. And ang coefficient ng x squared ay 1. Kasi kung hindi on 1, magdi-divide pa tayo. Okay? Now, so let's have okay. Now, let us identify what is D. Identify natin dito na lang dito na lang. Kasi gagamitin ko itong space nito eh. Okay, sige, D equals 6. Ang D nyo, yung may coefficient ng D na x kasi tayo opens upward or even downward. Ang E is negative 8. And then ang F equals 1. O, to negative 8 yung E, 6 positive yung D, and yung F is 1 positive.
Okay? Now, let us now substitute. To find h, negative, ang din natin is 6 divided by 2. So, may h tayo na negative 3. Okay. Next, sa e. Sa e. Ang e natin, formula is negative e. Ang e natin is negative 8. So, therefore, magdadalawang negative. Ito, makita nyo, pag negative, maging positive ang sagot yan. So, negative 8 divided by 4. And then, so, sa answer is negative 8. Ito, divided by 4, that is negative, mali. Negative 2. And so the answer is 2. Since ang A mo is 2, positive, talagang opens upward siya. Next. So meron tayong A kasi kukunin nyo muna yung A bago nyo makuha ang K. Kasi sa formula kailangan siya. Anong F natin kanina? F natin is 1 minus ang square natin is negative 3. Negative 3 ba? Tama. Negative 3 is square divided by 4 times 2 is equal to 1. Square ng negative 3 is 9. Still 1 minus 9 is 8. That is negative 1 divided by 1. So we have negative 1. In other words, vertex is located at negative 3, negative 1. Ayan, may vertex ka na. Axis opens upward yan. Opens upward. So, ngayon, ang gagawin ko din para makaroon ng so, negative 3. Ang A natin is 2, di ba? Okay. So, okay tayo sa vertex. Vertex is negative 3, negative 1. Ito. I-write ko lang ha. Then, A natin is equals to opens upward. Now, let us find the focus. The focus is, tandaan, nasa ibabaw siya ng vertex kasi opens upward. So, negative 3, negative 1, plus 2. Saan ang galing 2? Ito yung si A. So, therefore, si focus natin is nasa negative 3, 1 lang. Ayan. May focus na tayo. Directrix naman tayo para directrix. So, ang directrix natin, dahil ang direct opens upward siya, nasa ibaba siya ng vertex. That's why, negative 3, o sa focus, nag-add ka ng 2, yung A natin yun, so magmaminus ka. Mag-add ka ng negative 2. So negative 1 plus negative 2. Yan. Okay? Which is equal to, so our D, mali. Hindi dapat equal sa yung ginagamit ko dyan. Colon. Ayan. Ang laki ng masyado. Ayan. So therefore, so negative 3, negative 3. Ayan. So, meron tayo, no, sorry. Mata na points. It is not a point. Sorry. It's not a point. Dadaan sa point na yon. So, si directrix natin is, nawala yun. What's happened? Oh?
Wait lang, iyan ako muna. Okay. Okay. So, directrix natin again is not the point. Sorry. So, ang directrix natin ay, anyway, connected pa rin siya kay focus. Diba? Si focus natin, again, si directrix mo nasa baba ng vertex. So, ay si focus mo yung mag-add ka ng 2. Kaya nga si directrix mo is, dahil si opens upward, so, y equals negative 1 yung k, magmaminus tayo, o mag-add naman tayo ng negative 2. Bakit? Kasi nasa baba siya ng vertex. Okay, nasa baba siya ng vertex. So, in other words, y, the equation of the directrix is y equals negative 3. Ayan. Meron tayong vertex. Anong next ng vertex? Next ng vertex. Yan, endpoint. So, sa endpoint, kailangan natin yung length ng latus rectum. Ang length ng latus rectum natin is 4 times A. Ay, given lang yung A. Yung inatis to kanina, di ba? O, ha? So, our latus rectum is 8. 8 units siya. Ngayon, para makita yung endpoints. Dalawang endpoint siya kasi segment yan eh. Una, dahil opens upward again, so ang mababago dito yung x. So, kung ano yung ano mo kanina sa focus, ito yun no, ito yung sa focus, 1 siya, so manatili siyang 1. Yan. So, dalawa yung ating ano ha, dalawa. Ilagay ko ito 1. Ang mababago nito yung x. So, depende. So, kung mapapansin nyo kanina, ang formula, balikan natin na, ang formula to find the length of latus rectum, magpa-plus doon saan? Sa h. Kung pakaliwa, kung pakanan naman, magma-minus. Kung pakanan, magpa-plus. Kung kaliwa, mag-add ka ng negative. Aling negative? Yung quotient, yung ano ng, dito, yung length ng latus rectum. Ito yung formula kasi, yung mga formula. Ito yun, Okay, so anyway, kahit na magkabaligtad ko, nag-plus muna kayo, nag-minus o nag-minus muna kayo, nag-plus. Walang problema. O, balikan natin dito. So, again, h ang mababago. So, h. Ang h natin ay, anong h natin? Negative 3. Okay? So, negative 3. Now, yung length, i-divide mo yung 2, h sa 2, so that is 4. So, mag-add ko ng positive 4, mag-add ako ng negative 4. So, mag-add muna ako ng positive 4. Again, ang vertex is negative 3. So, negative 3 plus 4, so that is, ano? Negative 4. Again, negative 3 ang vertex. Negative 3, ito yun, ito yun. So, ibig sabihin, mag-add ka ng 3, ng 4. So, negative 3 plus 4, that is 1. Diba? Dito mag-add ka ng 4, positive. Dito mag-add ka ng negative. So, again, ano nga yung vertex? Negative 3. And then, so, negative 3 plus negative 4, so that is negative 7. Okay? Kasi ito, again, h plus LR divided by 2. So, ito yun. And then, ito naman, h minus LR divided by 2. So, ito yun. Yun. Ano ba yung h? Negative 3. Ay, 8 divided by 2 is 4. So, 4 ay negative siya. So, plus negative. So, negative 3 plus negative 4 is negative 7. Okay, meron tayong ano, meron tayong endpoints. Next, nasaan yung ano? Okay, wala na mga spacean.
Okay, ito na lang. Then, axis of symmetry. Dahil yun ay opens upward, so x siya, vertical. X equals, ano yung vertex? Negative 3, diba? H, negative 3 yung h, diba? So, negative 3. So, ito yung ating axis of symmetry. Okay? So, ngayon, so, yan na. I-graph ko na siya. I-graph naman natin again, para ano tayo, ma-recall natin. Ang vertex. So nga ba yung vertex natin dyan? Vertex negative 3, negative 1. So, vertex negative 3, negative 1. So, nasaan siya dito? Nasaan? So, ito yung negative 3 sa x, negative 1. Ayan. So, dito. Vertex. Okay. Next is focus. Ang focus natin is negative 3, 1. Okay, yan na. Negative 1. So, negative 3, 1. So, dito siya. Yan. Okay? Ayan. So, ito yung focus. Negative 3, 1. Next. Equation ng directrix y equals negative 3. So, again, nasa baba siya. So, y equals negative 3. So, ito yung negative 3. So, dito, y, line siya. Ito. Ito yung y equals negative 3. Yun, no? Yun, ha? Directrix y equals negative 3. Directrix. Okay. So, equal sila, oh. 1, 2, 1, 2. Okay. Next is endpoints ng latus rectum. Ano yan? 1, 1, negative 7, 1. So, 1, 1, nasaan siya? Nasaan? Andito. Ito. And then yung isa is negative 7, 1, negative 7, 4, 7. So, andito. Ayan. Ito nyo, magpantay sila ni focus. Ayan. Okay? So, okay na. Axis of symmetry. Ang axis of symmetry natin, o line of symmetry, ay ito. X equals negative 3. Ayan, okay na tayo. So, ito na, pwede ka naman gawing broken siya. Dapat dadaan siya sa focus at saka sa vertex. Pag hindi yan dumaan, may mali. Mali siya ginawa mo. Okay, kukonek ko na siya. Again na, hindi ako connect na. Hindi ko alam kung maging parabola yan. Okay. Ito na para salubungin ko na lang. Ayan, ayan. Okay, so equation ito ng parabola. Ano ang parabola ito? Ano ang equation? Ayan, x squared. So, x squared plus 6x minus 8y plus 1 equals 0. Ayan. Okay. So, yun. Done. Ano na yan? Pwede din 15 points. Okay? So, yun. I-check natin kung tama ang pagkakagraph ko, ha? Sa GeoGebra. Okay. Natin. Kung tama. Wait lang, ipopost ko muna. Magdidelete ako eh. Okay. So, ilagay ko muna yung vertex. Ang vertex is located at negative 3. Negative 3. Okay. So, negative 3. Negative 1. Ayan. Nakatayo yung points. Ito yun. Ito. Diba? Negative 3, negative 1 yan. Okay. Next is focus.
Ang focus nakalagay ito eh, negative 3, negative 3, 1. Okay, so magtatype ulit ako ng, lalagyan mo ng point, negative 3, 1. Okay, tingnan natin. Yun o, ito na siya. Yan. Yan. Diba? Negative 3, 1. Point B. Pangalan niyang focus. So, ako na i-edit. Next is directrix. So, ang directrix na equation is y equals negative 3. So, tingnan niyo mabuti ha. Ito, papakita ko. Ayan. Dapat kasi hindi nito sumama. Ayan. Okay. Ayan. Y, tingnan niyo mabuti ha. Equals negative 3. Ayan, di ba? Ito, ito, edit ko to para maging ano, para highly recognize. Yung color na blue. Ayan, di ba? Lakayin pa natin. Ayan, yan, yung directrix. Okay, next is ano ba next? Endpoints. Kasi ang endpoints natin nakalagay dito ay endpoints is 1, 1 and then negative 7, 1. Ayan. 1. Okay, tingnan mo ito. 1. Ayan o, yun o. Okay, nakita nyo na. And then, yung isang endpoint ay nasa negative 7, 1. Okay, o yun. Diba? Okay na tayo doon. And then, axis of symmetry. Ang axis of symmetry natin is x equals negative 3. So, equation na. Atin nyo mabuti ha. Nadaan siya dito. Dapat yan, damaan yan. X equals negative 3. Ayun o. Diba? Ano, i-edit natin. Ayan o. Color natin yung dilaw. Lakayin pa natin. Ayan o. Yan yung axis of symmetry. Ngayon, kung i-connect ko siya, ayan o ha. Syempre, ay, nako po, hindi dumaan. Padanin ko na lang ha, i-edit yan. Dapat dumaan siya dyan. Oh, mali. Ayan ha. Siya may dumaan na. Yan. Okay? Yan yun. Okay, so okay tayo. Ngayon, okay, para mas makita natin yung actual na graph, yung perfect na graph, i-type ko equation. The equation, x exponent 2 x squared plus 6x minus 8y plus 1 equals equation. Tingnan mabuti ha. Equals 0. Tingnan mabuti. Okay. Ayan. Medyo parehas naman. Ayan. Okay. Yan yung equation ng graph. Na x squared plus 6x minus 8y plus 1 equals 0. Ayan ha. So, ganyan ang pero yung open support pa lang ha. Diyan kayo mag-focus sa exam. Okay. So, yun lang and goodbye.